God is good. God answers our prayers today. After the preaching, we believe that God answers our prayers and His word will not return void to the listeners. Praise God. Hallelujah. Naalala ko, nagsimula ang Jesus Christ the Deliverer sa taong 1997 dito po sa Giginto, Bulacan. At yan po ay regalo ng Diyos sa ating lahat. At hinango po ang pangalang Jesus Christ the Deliverer sa Luke 4:18 and 19, Acts 10:38, and Zechariah chapter 4, verse 6. Praise the name of the Lord. I'm hunger and thirst for the Holy Ghost. Holy Spirit, fill me today in Jesus' name. Praise God. Ang Diyos po ay nagpakilala sa atin ng mga tanda, himala at kababalaghan at siya po ang nagpapagaling. At marami pong tao ng panahong iyon ay tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sila po ay gumaling, nakalaya at napuspos ng banal na Espiritu. At naalala ko nung unang round ng mga panahon iyon, within 15 days, nagkaroon tayo ng revival night. At ang mga tao po ay nasabik, nauhaw sa move ng banal na Espiritu. At nung panahon iyon, ang mga tao ay talaga iba-ibang manifestation ng banal na Espiritu ang kanila pong naranasan. Praise the name of the Lord. Even the spirit of accident. Labas! Labas sa Prayer for healing, deliverance, manifestation of the Holy Spirit. Ang inyong lingkod po, si Bishop Ted Malangin, ay nauho po sa gawa at visitation ng banal na Espiritu. At sabi ng Matthew chapter 5, blessed are the hunger and thirst for the righteousness, for they shall be filled. Mapapalad po ang mga nauuhaw, nagugutom sa katwiran, sila'y pupunuin. Noong panahong iyon, tayo ay nagutom, nauuhaw sa move, sa anointing, sa presence, at sa person ng banal na Espiritu. Sapagkat akin pong napagnilay-nilay at nabasa sa mga libro ang mga ginamit ng Diyos na mga revivalists, mga ginamit talaga ng Diyos sa panahong iyon, ay mga nauuhaw sa banal na Espiritu, the third person of the Trinity. Kaya po, sabi ng Zechariah chapter 4, verse 6, not by might, nor by power, but by the Spirit, said the Lord of hosts. Kaya mula noon hanggang ngayon, ay sinamahan tayo ng banal na Espiritu sapagkat yun lang pala ang sikreto na paano tayo magpasimula, paano magtagumpay sa larangan ng paglilingkod sapagkat ito naman po ay gawain ng Diyos. Siya po He is the head of the church and we are His body. And number one ingredient for this church ay wala iba kundi yung pangatlong persona, wala iba kundi ang banal na Espiritu. Ayon sa Biblia, habang papalapit ang mga huling araw, siya namang paglaganap din ng mga himalat kapabalaghan. Superkano. Ano? Ano ka, mamamato ka? Mamahay umano kay Rosie at binigyan pa raw ito ng sakit. Ang gusto rin sa tanas, sumira, magnakaw, pumatay ng tao. Kaya sila nagwawala ngayon. Una ay mga tao po ay nagsigaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. Yung iba naman po ay nakalaya sa mga demons infestation o obsession. At marami pong mga nakalaya sa mga in quote-unquote makakademonyohan eka. At marami pong mga nakalaya sa talaga pong mga demon possessed, mga na-demonize. At talaga po nagwawala sila kasi nung panahon yun, mga first time lang natin na
nakakita ng ganon. At akala ko, tsamba-tsamba lang. Yung pala ay gawa pala ng banal na espiritu yan. Ang una enkwentro natin, naalala ko yung aswang. Dinala ito ng mga galing munisipyo sapagkat may nagwawala pala doon, aswang. At yung pong mga pangyayaring panahon ngayon, dinala sa church at dinala ng 2 pulis nakasakay sa kanilang sasakyan kasama ang DSWD sapagkat hindi nila nalaman at kung saan at paano makakalaya yung babaeng yon. At natuklasan nila yung Jesus Christ the Deliverer pala, nagpapalaya ng mga inaalihan ng demonyo. At purihin po ang Panginoon dahil there is power in the name of Jesus Christ at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Acts 1:8, yung pong babae inalihan ng aswang, nakalaya po sila. Sa loob ng mga siguro 1-2 oras, itong babaeng po ito ay pinalaya ng Panginoon sa Kristo. Napakahirap ng pinagdaanan namin. Pero sabi ko nga, sa tulong ng ating Panginoong Hesus, napagtagumpayan namin yung mga kahirapan. At totoo nga na kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at ikaw ay pagpapalain. Ang pinakasikreto lang ay pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kung tutuusin po, napakarami po may hirap pong bilangin pero ang natatandaan ko, ang mga miyembro ng Jesus Christ the Deliverer nakalaya po sa kahirapan na dati po ay puro merong call, tricycle, bicycle, on call, popsicle. Yan po ay bagamat nakakatawa, marami po dito mga nakalaya po sa kahirapan. Na-discover ko year 2000. Pagkatapos po ng 1997, 3 years from that day, na-discover ko, when the demons are coming out, the blessings are coming in. Na-discover natin sa tulong ng Espiritu Santo, ayon sa Biblia, na ang kahirapan din pala ay espiritu pala yan. At ngayon po ay nakakalaya siya, pinahirapan siya, kinuha ang kabuhayan niya, at ngayon po ay binabalik sa kanya. Siya po ay may polio. Yan pala ay dulot ng sumpa, dulot ng kasalanan, at yan pala ay espiritu ng kahirapan. Kaya po tayo mga nanonood ngayon, huwag tayong papayag na manatili ang kahirapan sa buhay natin. Binigyan tayo ng kapangyarihan magpalabas, magpalayas na masamang espiritu. Kaya po nagkaroon ako ng quotation na when the demons are coming out, the blessings are coming in. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi naman halos lahat, talaga pong nakita ko ng aking 2 mata na ang mga kapatiran natin nakalaya po sa kahirapan at ngayon po sila ay pinagpala ng Panginoon at ongoing nga po ang aming mga proyekto dito po sa Jesus Christ the Deliverer. Nakabili tayo ng lupang napakalaki, wala pong utang ito. At ngayon po ay mayroong mga facilities at ang huling project natin ay 5,000 seating capacities within 3 years in the making. At ako'y naniniwala at nananampalataya, God is our Jehovah Jireh. Kaya kung yung mga nakikinig kayo, malay nyo, hipuin kayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Narito po kami ngayon dito sa lupa na napagtatayuan ng malaking templo, 7,000 seating capacities, dito po sa Giginto, Bulacan. God bless you. Yung una ay sinabi sa akin ni Bishop na meron siyang vision na sinabi ang Panginoon na bibili tayo ng lupa na 1 hectare to 2 hectares. Hindi ako kumikibo kasi sabi ko, napakahirap kasi bilang administrator, ako yung nakakaalam ng patungkol sa pinansyal. At ang sabi ko sa kanya, pag binili yung lupa, hindi ako makikialam. Pero naisip ko na sa aking isip lamang yon sapagkat alam ko yung flow sa pinansyal. Pero dumating yung pagkakataon na may nabasa ako sa Bible, alam ko sa Kings yung pagpapagawa ng templo ni Solomon, at nakalagay doon, lily work. At ako'y umiyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako sapagkat ang pinagana ko ay sarili kong kakayahan.
pero ikaw po ang lahat ng magsusupply ng lahat ng pangangailangan. At dumating yung pagkakataon na binili ang lupa at merong dumating yung pagkakataon na kasi alam ko every month 365,000 ang babayaran. Siguro mga naka 8 months na nakabayad. Pero dumating yung pagkakataon na hindi na makabayad. Tapos umiyak ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, sabi mo, lily work, hindi mo ko pababayaan. At humingi ako ng patnubay sa banal na espiritu kung papaano gagawin. At merong pagkakataon na ang ating treasurer ay nandoon sa bangko. Ako ay nasa loob ng kwarto ni Bishop sapagkat kailangang mapunan yung 365,000. Kulang ng 152,000. Wala na akong magawa. Nangungutang ako. Wala nang magpautang. At iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, sabi mo, hindi mo ko iiwan, hindi mo kami pababayaan. At alam niyo po, merong isang miracle na nangyari. Habang ang treasurer nandoon sa bangko, ako naman po ay nananalangin sa kwarto ni Bishop. Meron po naglagay ng 152,000. Ang kailangan po ay 150,000. Sumobra pa po ng 2,000. Ganyan po magpala ang Panginoon at ganyan po talaga mangako ang Panginoon na hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Si Bishop Ted bilang tatay, ay grabe talaga yan. Ngayon pa lang, at this moment, talagang masasabi kong I'm a daddy's girl. Na kahit na pagod yan sa biyahe, talagang maraming ginagawa yan sa buhay bilang pastor, di ba? Maraming meeting, maraming crusade, conference, ay talagang hindi niya nakakalimutan yung pagiging tatay niya sa akin. 2 words, he's a cool dad. Yeah, explain ko yung 2 words. It's very jolly, funny, cool, syempre. Para siyang best friend mo. So, the way we talk to each other, parang minsan ako pa yung mas tatay kay Bishop. At ako yung mas seryoso. Pero si Bishop, balance. May disiplina, he will guide you, he will instruct you. Sasabihin niya kung ano to yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Pero in a manner of both of you will enjoy. Kami ni ate ko, we enjoy talking to our dad. Si Pastora Lily, isa siyang mabuting nanay sa amin na kahit na medyo, syempre, sa GCTD admin, marami rin ginagawa, hindi rin niya nakakalimutan yung pagiging nanay niya sa amin. Na kahit hindi siya sanay magluto, ay pinipilit pa rin niya magluto para sa amin. Yon. Si Pastor Lily, she's very supportive sa aming mga decision. So, kung meron kami decision, hinayaan lang niya kami. Ang hinantay lang din niya sa amin mag-ask ng first of all, ng permission. Pangalawa, okay ba yon or tama ba yon? At she will support you. Kung ano yung pwede niyang gawing support ay ibibigay ni Pastora, ni Mami sa amin ni ate. Kami pong dalawa ay magkaklase ni Pastor Ted sa isang klase ni Sister Edith at ako po ay nakita ni Pastor Ted doon. Good afternoon. Ako po ang kaisa-isang asawa ni Bishop Ted Malangin. Si Pastora Lily Malangin. Yung asawa ko, bago ko asawa yan, hindi pa ako sinasagot, girlfriend ko na. Nung mabalitaan niya, pag nababalitaan niya ako, nasasabi ko, busted raw ako. Kami ay nakakilala ni Bishop Ted Malangin sa JIL Church at noong siya ay nagpipreach, ako naman nakikinig, bigla siyang pumunta sa akin at ang sabi niya sa akin, ikaw ang mapapangasawa ko. At nagulat ako kasi hindi ko naman siya kilala pero yun kagad ang sinabi niya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko naman alam na liligawan niya ako kasi nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama sa isang subject sa Revelation at kami ay naging magkaklase.
At magmula noon ay palagi na niya akong sinusundan kahit saan. At sabi niya sa akin ay ipag-pray ko daw siya at pag-pray ko din siya. Hindi ko alam na ganun pala yung ligawan ng mga born-again Hindi Christian. ko po alam na gano'n ang ligawan ng mga Kristiyano. Dahil nagtanong pa po ako sa isang pastora at tinanong ko kung ano yung ibig sabihin ng mga ano. Eh sabi niya nililigawan ka na niyan eh. Naku, nililigawan na ba ako noon? Ang tangkad-tangkad noon, ang liit-liit ko. Praise God, yung aking asawa po ay maganda, ako po'y mabait. Lagi ganyan ang aming introduction. Saan ako pumunta, medyo nakakatawa nga lang. Sinasabi ko rin na napakarunong na asawa ko. Sabi ng mga Amerikano, why? Sa English nga daw, why? Sinabi ko sapagkat siya ay pinili niya ako. Kaya napakarunong ako po ay for the grace and by the grace of God, bilang isang ama naman ay siyempre, tao lang naman tayo, kailangan ng pag-aaruga, pag-care o pagmamahal na isang asawa. Kaya I give the best for my wife according to the Word of God. At ang pangalawa naman, bilang isang ama, kanina bilang asawa, ngayon bilang ama naman, God used me to provide everything para pa sa aking mga anak. Ako po ito yung madaling araw na nanalangin, pinagpe-pray ko po yung asawa ko, mga anak ko. Dati ho walang mga asawa, ngayon may mga asawa na. Blessed na blessed sila at hanggang ngayon po ay kalabit pengi po mga anak ko. Yan po ang masasabi ko bilang isang ama. Ay pagkatapos ng pulpito, tatay naman at medyo komedyante ng konti sa loob ng bahay. At masaya kami lahat sapagkat yun po ang normal na tao with the Holy Spirit. Ako po si Pastor Ted Malangin. Huwag nating kalilimutan, ang sabi ng Biblia, you must expect a miracle. Yan, mahirap, marami hong mababanggit na pangalan, isa-isay natin. Una, siyempre, aking asawa. Pangalawa, sila Pastor Sid, Pastor Acora, Pastor Lawrence, Pastor Adona, Pastor Ronnie Meneses, kasama ang kanyang asawa, Pastor Lori, Pastor Rolly Gonzales, sa kanyang asawa, Sister Levy. At nung panahon ngayon, nung buhay pa si Sister Lucy. At yan po yung mga kasama natin, mga Batikano, mga kasama ko sa paglilingkod. Kaya lang iba ay umuwi na sa langit, iba po ay nawala na, siguro talagang ganon. At yun pong mga nasabi ko, yan po ang nasa atin ngayon. At yung mag-asawang si Sister Lucy, yan po ay pumanaw na. Kaya at lumaganap ang Jesus Christ the Deliverer sa buong mundo. Siyempre, kung ano yung mga palatuntunan ng Panginoon Jesucristo, ginagaya natin, katulad ng soul winning, susunod discipleship, merong school of leaders, meron ding oil. Yung ating oil, galing sa puso ng Diyos yan. Hinango ko sa Revelation 2 and 3. Ibig sabihin ng oil, acronym, Overcomer Institute of Leadership. Pagkatapos ng mahabang panahon ng kanilang training sa kanilang mga outreach branches, ay binibigyan sila ng consent ng mga kanilang mga pastor, kanilang mga nasasakupan, sila yung pinakapinuno nila at nire-repair sa Central Church at pinag-aaral natin ng Overcomer Institute of Leadership hanggang makatapos sila at kapag pwede naman talaga ay ina-assign natin sila sa iba't ibang lugar. Palagi kong pinapaalala sa ating mga junior pastor, associate pastor, na ang Panginoon ay palaging nakatingin sa puso. Hindi mahalaga kung may pinag-aralan ka, madaling mag-aral, madaling magturo, pero the difference is the anointing. At ito ay makukuha mong anointing na to sa pakikipag-intimate relationship through the Holy Spirit at guard our heart. Kasi ang tinitignan palagi ng Panginoon ay ang puso na totohanang sumusunod sa kanyang kalooban. Yes, yan. Yan ang pinagmamalaki ng JCTD na nakita ko naman yung difference natin. Hindi ko tayo ay JCTD, pero nakita ko yung ating mga leaders, mga pastors, ay talaga namang minahal ang Panginoon at tinreasure yung anointing of deliverance, healing, and prosperity. Sa akin,
siguro yung na-impart sa buhay ko is kailangan always be kind sa lahat ng tao at saka dapat hindi ka namamata ng tao. Talagang dapat pantay-pantay yung tingin mo, pantay-pantay yung pagmamahal mo sa kanila. Kasi bilang pastor, mahirap. Pero dahil sa gabay at tulong ni Lord, kailangan lagi kang mabait, lagi kang nagbibigay ng encouragement sa bawat isa na kahit ikaw yung nahihirapan bilang pastor, talagang ipapakita mo to encourage everyone. Dahil nga kapag nag-rely ka sa sarili mo, sa sariling lakas mo, ay hindi ka makakapag-encourage. Pero when we imitate Jesus, yung talagang when we live like and love like Jesus, dun mo mararanasan yung pagmamahal sa ibang tao at pagiging pastor. Naiyak dahil sa pagpapastor. Nahirap po pala magpastor. Kala niyo po mamadali. Ang hirap. Yes, talagang oras, panahon, puyat, pagod, pero pag nakita mo yung other side nung paglilingkod sa Panginoon, talagang worth it lahat. Kasi sino ba naman tayo para hindi maglingkod kay Lord? Sino ba naman tayo na isang mamamayang Pilipino, di ba sa dami-dami ng lahat, ikaw yung pinili ni Lord para maglingkod. Kaya po, mahirap magpastor, pero ini-encourage ko ang bawat isa na sama-sama tayo maglingkod kay Lord dahil hindi porkit tinawag ka sa stage, hindi porkit inordain ka, hindi porkit nabigyan ka ng title, ikaw lang yung maglilingkod kay Lord. So, lahat tayo, may authority, meron tayong binigay si Lord sa atin na gift to share the love of Jesus sa bawat isa. So, kahit nasa backstage ka, kahit isang ordinaryong tao ka, kaya mong mag-share ng word ni Lord. O, diba? Naiyak pag pastor na. And once we are hungry and thirsty for the Lord, kahit verse na nababasa mo pa ulit-ulit araw-araw, merong new revelation sasabihin sa Siguro ang naitulong natin kina Bishop at kina Pastora Lily ay yung pagpapalawig ng ating youth arm, youth ministry natin, yung Blessed Generation. I think we started this ministry 2010 sa Bataan, if I am not mistaken. But before that, marami pang mga camps na nagsimula, pero doon na ipanganak yung Blessed Generation. It was a revelation from the Lord kay Bishop Ted at sinabi niya sa amin, why not gawin yung Blessed Generation yung youth ministry natin? Then, that was the start of the birth of Blessed Generation and everything ay naging history na. Magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay dito po sa Jesus Christ the Deliverer, Full Gospel Church. Ako po si Pastor Ted Malangin, kasama po si Pastor Lily dito po sa Hong Kong. Alalang-alala ko ay kami po ay nagmisyon sa Hong Kong. Yan po ang una at kasama natin, marami tayong kasama noon eh. At hanggang ngayon, ang pastora natin ngayon na-assign nung panahon ngayon, si Pastora Banji, yan po ay loyalista para sa Panginoon o para sa Jesus Christ the Deliverer. Yun po ang una nating international branch. Siyempre, kailangan na ipapanalangin natin kung saan ka pupunta. Pangalawa, provision. Kaya kapag mayroong mission, may provision. At awa naman ng Diyos, ang Diyos po ang nag-provide lahat nating pangailangan sa pagmimisyon. Talagang ang mahirap po talaga sa una, sino papadala mo, paano mananatili doon. Siyempre, kasama natin ang banal na Espiritu, so tinulungan tayo ng Panginoon. Pagpunta ko doon, praise God, sabi ng Holy Spirit, anak, simulan mo na. Ano ako sisimulan ko? Magsisigaw ka na, akin yun! Alam niyo, tayo tanong ng tanong senior na ho tayo. Pero sasagutin natin para masaya tayo, di ba? Nandiyan yung Hagunoy, nandiyan yung
yung matatagal nating simbahan, mga nauna po yan mga taga-Umpukan, taga-Akle, ano pa ba, yung mga unang panahon, at marami pang iba. Yan lang nabanggit ko. Napakadami pong pinagdaanan ng mga challenges. Kasi po, hindi lamang po palagi pagpapala, may mga problems, pero sa tulong po ng Panginoon at through the help of the Holy Spirit ay nakayanan natin yung lahat ng mga problems. At kapag po tayo may problema, doon lalakas ang iyong pananampalataya at doon mapapatunayan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yes, isa ako dyan sa nakaranas ng talagang pinadaan kami ni Lord. Ninalaw niya na makaraan kami sa disyerto, kumbaga. That was a time kung para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay na-diagnose before. Bata pa lang po ako, meron na po akong rheumatic heart disease. So, hindi ko po yun ininda. Pero nung high school, na po yun, na-diagnose, and then pina-injection na po ako ng nanay ko for 1 year. Akala ko po okay na yun, and then hanggang sa naglaylo, bago po ako ikasal, bago po ako ikasal noon ay parang nanumbalik po yung sakit, kumbaga. And then, continuous po yung gamot, hanggang sa after 10 years, nung nagkaroon po ako ng mga anak, actually nung nasa hospital ako dun sa panganay ko kay Sarah, meron po akong kasamang cardiologist kasi napaka-delikado daw para sa akin. Yung condition ko, sa heart condition, and then manganak. Ang pinakamainam doon, naayos naman. And then, nagkaroon ako pa ng pangalawang anak, na si Ian. Doon hindi ko kasi sinabi sa cardio na meron ako, sa OB-GYN na meron akong heart condition. Kaya medyo nanganib ng konti yung buhay ko doon kasi hindi ko nga sinabi. Pero God is good, nalagpasan naman ang pagkakataong yun. And then, come 2019, yun yung pinaka-darkest time na nangyari sa buhay ko. Yun yung talagang akala ko hindi ko na marireach yung age na or maririnig yung boses ng pamilya ko o makakauwi pa ako ng buhay. Nagkaroon ako ng tubig sa baga, and then naka-apekto yun sa puso ko. Kasi actually yung puso ko ay yung valve niya ay ano na siya, tawag dito, tumigas na siya. So sa mga nakakaalam po, ang rheumatic heart disease po ay nakukuha sa virus ng bata pa kapag po siya ay merong sore throat at nakapabayaan. So yun po yung naging daan para po ako magkaroon ng sakit. And siguro masasabi ko rin po na parang sa kapabayaan din at sa negligence, ganyan, hindi po na-treat agad. Nung time po na yon, labas-masok na po kami sa hospital ng asawa ko. Dadalhin niya ako, babalik din niya ako ng madaling araw. Okay yung pakiramdam ko. Hanggang sa napansin niya, namamanas na yung paa ko. Talagang as in, ang laki na. Nag-decide na ako, sabi ko. Pero pumapasok pa rin ako nun sa school kasi ayoko mag-leave. Dahil kapag nag-leave, leave without pay, ano mo naman yung trabaho bilang teacher. At saka isa pa, maiwan ko yung mga estudyante. Na-confined ako.
ayaw pa namin magpa-confine, pero may ginamit si Lord talaga na tiyahin ko na nagpahiram sa amin ng pera. Dahil totally wala talaga kaming pera. Pampa-opera, lalo na kung pa-opera, pa-confine nga wala. Kaya, laking pasasalamat ko sa tita ko kasi ginamit siya ni Lord para madala ko sa ospital. At least magkaroon man lang ng magamot man lang pansamantala. I stayed in the hospital for 5 days. Pinababa yung manas sa tawang ko. And then yung tubig sa puso ko, ganun din sa baga ko. And then nung oras na okay na daw ako, pwede na ako mag-travel. Inayos na rin, ginamit ni Lord yung doktor ko dito para makontak yung doktor sa heart center. And then that time, nung okay na ako, biniyahin na ako. And that was August 27, 2019. Yung date na hindi tuloy makakalimutan. Wala akong iniisip kasi nung panahon na yon na basta ang nasa isip ko lang, gagaling ako. Never akong nag-isip ng negative. Hindi ko inisip na hindi ako makakabalik ng buhay. Kasi syempre kapag ikaw ay inoperahan, ang daming chances, ang daming may fear ba, di ba? So, meron talagang advantages at disadvantages. Pwedeng hindi ka na makauwi. Yung fear ko noon kasi kay tatay noon before na hindi na namin siya naiuwi ng buhay. Pero we took the chance na paoperahan siya. Pero sa akin noon, sabi ko, Lord, ano man yung kalooban mo, kung mabubuhay pa ako, kung maglilingkod pa ako. Ang isang verse lang sa Bible na talagang tinandaan ko is Jeremiah 30:17. I will not die, but live and declare the goodness of the Lord. Yun lang laging assurance ko talaga kay Lord na hindi ako mamamatay. Talagang lalabas ako ng health center na naglalakad. At makikita ko pa yung family ko. Yung asawa ko, yung anak ko. That was thank you kay Lord kasi hindi niya ako binigo. Although yung transition talaga, napakahirap. Mahirap kasi may valve sa puso and at the same time, ni-repair kasi siya. Isa pa sa pinagpapasalamat ko kay Lord kasi sinupply niya lahat ng... Ang operation sa heart center ay hindi po mura. Alam po natin yan. Pero may mga ginamit po si Lord. Talagang hindi namin ma-imagine or maisip talaga. Talagang tama po yung sabi sa Bible. No eye has seen, no ear has heard. No mind can know what God has in store for everyone. Kaya, hindi ko talaga malulubos maisip kung how I was brought dun sa part na yon ng buhay ko. And I thank God kasi napaka-faithful niya. Napaka-loving ni Lord at saka sobrang bait ni Lord sa amin. Nagpapasalamat din kasi ako sa Panginoon kasi may pamilya kami, may magulang kami na talagang nanalangin para sa amin. And that is one thing na talagang nagpapasalamat ako kasi meron akong Kristiyanong tatay at magulang. Kasi nakiniwala ako na yung prayer nila para sa mga anak nila ay sobrang nagmamanifest, hindi lang sa amin, kundi pa sa mga apo nila. Kumbaga hanggang ika-4 na salin tayo. Kaya I thank God because I had parents na talagang may fear kay Lord. Opo, kasi meron po malaking pagsubok sa buhay ko na dumating. It was 2010 nung ako po ay maaksidente sa pamagitan po ng isang single motorcycle kung saan ako po ay nabundol at tumilapon po ako sa gitna ng karsada. At sobra po akong napinsala nung time na yon at ako po ay dinala sa hospital and sa pagsusuri po ay nakita po na nagkaroon ako ng multiple
damage sa bones ko sa muka. Yung pong aking upper jaws ay nabiyak po yan. 4 na ngipin ko po yung halos matanggal. So, sobrang bleeding po ang nangyari po sa akin. At praise the Lord, at ako po ay, nung time na yon ay sa pamamagitan ng mga barangay tanod, ako po ay nadala sa hospitals hanggang sa ako po ay maoperahan sa Philippine General Hospital. Ano po yun? December 20, 2010. Yun po. And then, nakita po doon talaga ng mga surgeons at nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng Panginoon ng talagang mga, hindi basta surgeon, mga head surgeon po, 4 po yung nag-opera sa akin. At napakaganda po ng ginawa sa akin. So, sa pamagitan po ng mga tinatawag na titanium plates, ito po yung mga bakal na ikinabit po sa mukha ko. At hindi po kayo maniniwala, sa ngayon po ay mayroong more than or less than 30 tornilyo po ang nakakabit sa akin. Mga titanium screw and plates na sa pamagitan po ng tulong ng Panginoon ay very successful ang naging operation sa akin at naibalik po sa normal yung aking mukha. Amen. So, tunay po na ang salita ng Panginoon ay mapangahawakan natin. At ito ay, kung ito ay sasampalataya natin, mangyayari po. It will manifest sa ating buhay. Nung time po na yon ay una nung ako po yung mga aksidente, totoo po na wala po kaming pera noon. Dahil kapapasko lang po, December 26. At yung po aming, nung time po na yun, pumapasok pa po ako sa office. At December 26, nangyari po yun. Talagang tapos na ang Pasko, na ipamigay na namin yung mga bonus namin. At talagang wala kaming kapera-pera. Sabi nga ng misis ko, 2,000 lang yung natira, yung 2,000 pesos lang yung natira sa kanyang bag. At pinasok po ako sa ospital nung wala po kaming pera. Talagang pinanghawakan lang po namin yung verse na sa Hebrew 13 verse 5. Yun po yung pinanghawakan ko. Ano sinasabi doon? I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ng pababayaan. So ang Diyos po ay kumilos at talaga pong humipo siya ng mga tao para tustusan yung kinakailangang operation po na gawin sa aking mukha. At talaga po na nung time na yon ay sa Diyos lang kami umaasa na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya po humipo sila ng maraming tao. Hindi po namin nakalain na may mga tao po na hindi po namin nilapitan o hindi kami nanghiram ng pera. Basta po dumating maraming pera. May nagbibigay po ng 50,000, 30,000, 20,000. Hanggang sa na-kumpleto po namin yung 350,000 na para po sa operation. Bukod pa po yung 175,000 na para sa professional fee ng mga surgeon. And then bibili pa po ng titanium plates na nagkakahalaga ng 118,000. So imagine po yung sa pananampalataya sa salita ng Diyos, God provides. Tunay po na Jesus is our God provider. Na-provide po lahat yun. So hindi ko po inaasahan yun na yun po talaga ay mangyayari sa buhay. Meron. Tinest kami ni Lord nung nagkasakit ako. Nagkasakit ako kasi na-detect ako na meron akong TB meningitis daw. Tapos, para bang hirap isipin yung TB meningitis natin, di ba? Doon kami sinubok ni Lord kung gaano katatag yung pagiging ano namin sa Kanya, yung kapit sa Kanya, pananalig namin sa Kanya. Hanggang sa, yun nga, na-confine ako sa Sacred Heart, na-detect na meron na, ang una, UTI daw ako, ganun, sabi ng doktor na, tapos ayun, na-confine ako. Pagka-confine sa akin, tinest lahat sa akin tinest lahat ng sa akin. Wala naman nakita. Clear lahat, pati yung sa CT scan ko, sa mga lahat clear. Wala akong sa UTI.
pero bakit ako nagkaroon ng ganong sakit? Ganon. Di ayun, thanks God kasi nandito kami sa JCTD, nakapagpa-pray kami kay La Bishop, kay Pastora Lily. Ayun, tapos nung pagka-pray na, nagtumawag kami kay Pastora Lily tsaka Bishop na magpapa-pray kami, palis na sila alis na sila, punta na sila ng ibang bansa. Ayun, pinag-pray muna ako ni Pastora Lily, nasa ospital ako. Thanks God kasi kinabukasan mga ilang araw, nakalabas ako ospital. Paglabas ko sa ospital, okay. Tapos mga ilang araw, ayan na naman siya, ayan na naman. Sinubok na naman kami, Lord, na andyan na naman na sumakit ang ulo ko, nanginginig na naman ako, ganon. Bagay, parang talagang tinetest kami ni Lord kung hanggang saan talaga kami sa Kanya. Ayun na nga, sa madaling salita, pumunta kami sa mata, kasi sabi ko baka sa mata, kasi nanlalabo na yung mata ko, blurred na siya. Tapos nung punta kami sa Santos, tinignan yung mata ko, sinilip niya. Sabi niya, ano ba ang mo? Sabi niya sa akin, ganito po, sinilip yung mata ko. Ay, hindi dito, sabi niya. Humanap kayo ng, may namamaga sa likod ng mata mo. Ano ba nasa likod ng mata natin? Sabi niya. Sabi ko, utak po. Yun ang alam ko, utak o ugat. Sabi kong ganon. Ayun, nila ako, pinahanap kami ng pwedeng tumingin sa akin. Naghanap kami hanggang sa kinabukasan. Hanap kami, wala kaming, sinubok na naman ni Lord kasi lahat ng puntahan naming doktor, wala sila. Nasa ibang bansa sila. Mga ilang araw yon. Hindi ko na kaya talaga yung panginginig ko. Pagka kumakain ako, nanginginig ako, yung kamay ko, ganon. Tapos masakit ang ulo ko. Paghapon, nilalagnat ako. Mga ilang araw din yun. Kami, thanks God at binigyan kami ni Lord ng, may ginamit siyang tao na para kami ay ipakilala sa ibang doktor. In-schedule kami, pinasitiskan ako ulit sa ulo na. Pagkatingin sa ulo, pagkadating ng CT scan ko sa ulo ko, nakita ng doktor, magana daw lahat ng utak ko. Magana siya, buong paligid, magana nakita sa CT scan. Kailangan ko na daw dalhin kagad sa Maynila. Kaya nagpe-pray kami kay Lord na, Lord, kaya ba namin to? Kasi yung financial yung pera talaga ang kasi ang sinabi naman namin ng doktor na gano'n ang perang magagastos namin. Kaya thank you din kay Lord kasi yung doktor na humawak sa akin, na tumingin sa akin, binigay kami sa ospital na talagang pinagpala talaga Wala kami nagastos, hindi ganun kalaki yung nagastos namin sa sinabi niya sa amin. Kaya thank you Lord kasi yun yung binigay niya sa amin. Tsaka yung nandun na kami sa Maynila, sa Quirino. Tinest ako ulit, CT scan, MRI, X-ray, lahat, pati yung TB ko, meningitis ko. Tinest yung kumuha ng tubig sa ulo ko. Tinest yon 16 weeks, tinest kung may tutubong bacteria. Clear, pati yung clear yun. Tsaka bago pa pala kami nagpunta pala dun sa, nagpa-pray pala ako kay Bishop. Nagpa-pray kami muna kay Bishop bago punta kami Maynila. Dineliver ako ni Bishop. Siya. Dineliver ako ni Bishop, nagpa-pray kami. May lumabas sa akin na nakainggitan daw ako. May naiinggit daw sa akin na Kasi nga, parang pinibless kami mula nung napunta kami dito sa JCTD, dumating yung blessing na dumating sa amin. Parang gano'n, nainggit sa akin. Binigyan ako ng gano'ng sakit. Kaya pagdating namin sa Maynila, tinest ako lahat-lahat. Clear na naman. Walang nakita talaga, as in wala. Kaya thank you Lord kasi yung sinabi nilang TB meningitis sa akin, sinabi sa akin ng doktor na kung oras na lang daw or panahon, yung araw, nalit kami ng pagpunta ng Maynila. Nakakatakot. Wala na ako or coma or bedridden na lang ako. Yun lang. Kaya thank you Lord kasi dahil sa pagpe-pray ni Bishop at ni Pastora Lily, nawala lahat ng sakit ko. Napargay talagang blessing na ibinigay sa amin sila. Ang JCTD sa akin. Ang ko yung kung paano buhayin ni Lord yung bunso kong anak. Kung paano kumilo siya sa buhay ko, nung time na nawala nung nawala na ng malay yung anak ko, nung dinala na namin sa ospital, na ang isang tao pala pagka pinanglawan na ng flashlight ang mata at hindi na kumukurap ko ano pa mang reaksyon, yun ay dinideklara na patay.
patay na. Pagka ang linti ng mata ng isang tao, pagka tinutupan ng pastor, ibig sabihin, wala na siyang buhay. Doon time na yun, halos nahihiya akong tumawag nung kay Bishop kasi halos hating gabi na. Ang sabi nung anak ko, "Ma, sa pagkakataong ito, ngayon mo pa ba kailangan mahiya kay Bishop?" Sabi ng ganun. "Kailangan mo pa bang mahiya kay Bishop na ang anak mo nasa ganyang sitwasyon na?" Doon ako tumawag kay Bishop. Tinawagan ko si Bishop. Ang sabi ko kay Bishop, "Bishop, ang anak ko hindi nagigising dahil mula pa ng alas 9 hanggang alas 12, kahit anong gising namin, hindi siya gumigising. Hindi siya dumidila." Nung tinawagan ko si Bishop, sabi sa akin ni Bishop, ipag-pray mo ang anak mo, tawagin sa totoong pangalan. Hanggang sa sila Bishop, nagpe-pray na. Wala akong ibang pinanghahawakan kundi ang Panginoon lang natin na siya ang makakapagpagaling sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Kamukha niya nung nangyari sa anak ko. Siya rin ang kumilos sa buhay namin kung paano siya nagising dahil kung wala ang Panginoon. Dahil sa true prayers nila Bishop, kaya nagising ang anak ko. Yes, oo. Tama ka dyan. Hindi ko muna sa Panginoon na tayo, wala tayong pagsubok. Mas matindi pa yung pinagdaanan kong pagsubok. Totoo yun. Yung financial, madali yan. Pero nung talagang eto na ako, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Alam mo ba na 2012, yung aking asawa na aksidente. Yun yung unang matinding pagsubok sa buhay namin. 2012, na aksidente si husband doon sa kanyang trabaho, na nadurog yung kanyang pelvic dito. At siya ay kinabitan ng 3 titanium na detress. Hindi ko alam kung ano ang gagawin noon, pero ang sabi ko sa Panginoon, "Panginoon, ikaw ang may hawak ng buhay ng asawa ko. Gaano man po kalayo, alam ko po na iingatan mo siya, ililigtas mo siya, at ikaw po yung mag-o-opera sa kanya." So, napakadami, hindi lamang yan, at maraming pang iba. So, napagtagumpayan namin yon sa pananampalataya ko sa ating Panginoon, sa pag-asa na talagang siya lang wala tayong aasahan kundi ang ating Panginoon lang. 2012, nangyari yon at napagtagumpayan namin yon sa biyaya ng ating Panginoon at hindi ako bumitiw doon. 2016, meron pa. Yun pa yung mas matindi sa lahat. Yung eto ka na ayun ka na Tapos alam mo yun, yung umaten ka. Masayang puso mo. Nagtitiwala sa ating Panginoon. Nagpupuri ka sa ating Panginoon. Pagkatapos, pag-uwi mo, yung anak mo, alam mo yung anak mo, grabe yung pinagdaanan namin sa Panginoon na yun. Kasi, yung eto ko, naglilingkod ka sa Panginoon, pagkatapos yung anak mo, mababawian ng buhay. Yung panganay kong anak na nagturo sa akin na Mama, magpatuloy ka sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Sorry po. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan, laging sinasabi ng anak ko, Mama, magpatuloy ka. Yung hirap, yung pera, madali lang yan. Kasi ikaw, may Diyos ka na magpapala sa'yo. At yung Diyos na yon, walang katapusan ng pagpapala nun. Yung anak mo na laging nagpapalakas sa'yo. Tapos pagdating mo, hirap na hirap siya. At nung araw pala na yun, nagaling ako sa church, kukuhanin na pala niya ang anak ko. Yung panganay ko, nasabi ko pa sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo pa po ng isang pagkakataon ng anak kong panganay. Kasi sabi ko po sa Panginoon, naglilingkod po ako sa iyo. Bigyan mo pa po ng pagkakataon ng anak ko. Pero hindi na.
Hindi na. Kinuha na talaga ng Panginoon ang aking panganay na anak at hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali. Napakabigat. Napakahirap. Sobrang hirap kasi yung alam mo yung pinakamamahal mong anak, kukunin sa'yo ng ganun-ganun na lang, malakas, malusog, masigla. Ganun kabilis ang pangyayari. Hindi ko man lang nakausap yung anak ko. Basta ang ginawa namin, nag-pray lang kami nung nadatnang ko siya. Pagkatapos, wala na. Hindi na siya umabot sa hospital. Ganun, sobrang sakit, sobrang bigat ng pangyayari na yun. Sobra. Talagang, yun nga, yung dumaan kami sa maraming pagsubok, hirap ng buhay, talagang hirap ng buhay, sakit ng kalooban, tapos yung physical din naman, talagang pero ang Diyos hindi nagpabaya. Mula noon hanggang ngayon at kung narito nga kami ngayon, pinagpala, binigyan ng magandang trabaho yung aking husband, binigyan ng nakatapos ng pag-aaral yung aking anak at talaga naman na higit sa aming inaasahan ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At yun nga yung latest nga na talagang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay grabe talaga na yun nga yung masasabi namin na talagang mula sa wala, kami ay pinagpala ng ating Panginoon. At sabi nga, minsan nagkukwentuhan kami, 3 na pala yung bahay namin. Amen. Isa sa Manatal, sa Santon, at ngayon nga ay yung bago, yung sa Masuso, na talagang hindi namin sukat akalain na iyon ay mararanasan namin. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, lahat yun ay galing sa Kanya. Ang tagumpay ay galing sa Kanya. Ano man ang lahat na meron kami, galing sa ating Panginoon. Siguro yung nangyari sa amin way back 2021. Siguro, hindi ko Oo. Yung COVID time, na-stroke si Mike while we are on the stage, na nagsusong lead siya. Then, nag-collapse siya dahil yun na pala, may na-stroke na pala siya noon at that time. So, yun yung pinaka-toughest experience naming mag-asawa na naranasan namin bilang Christians. At that time, nung nangyari yun, nagsusong lead kaming pareho at sa stage. At nung nandun na kami sa ospital, na sinabi ng doktor na 50-50 kasi may ano siya, may blood clot sa brain na malaki na. So, parang the doctor told me na it is not, not possible na ma-drain doon sa medicine na ini-inject sa kanya. Hindi ako magpapakahipokrita. Talagang, I asked God why. Sabi ko, why? Sabi ko, Lord, bakit sa amin? Kasi pareho kami naglilingkod, wala nang bata, wala naman kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang hindi maganda labag sa'yo. Pero bakit namin naranasan? And then, siguro mga ilang araw yon, hindi ako nagpe-pray. Hindi ako nag-pray sa Lord. Hindi ako tumawag kasi siguro one day na hindi ako tumawag yan. Kasi I feel so bad talaga. Kasi parang nagtampo ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Kasi naglilingkod kami lahat sa'yo. Bakit ganito yung nangyari sa amin? So, and then, nagulat ako, tumunog bigla yung phone ko. Yung hide me now into your hands, yun. To your hands yata yung kanta. Still, no? So, yun. Nung nakahiga siya, na ang dami nang nakasaksak sa kanya, may oxygen, then hindi niya alam. Ako lang dun mag-isa sa ICU. Kasi COVID nun eh. So, I prayed. Doon ako nag-pray.
kinausap ako ng Lord. Sabi niya, anak, hindi kita pababayaan. Andito ako. Hindi ko ginawa to, hindi ko ginawa to, hindi ko bibigay itong pagsubok na to na hindi mo kaya. So, tumugtog yun, then I pray. Pinag-pray ko yung lahat ng sinabi ng doktor. So, inactive ko ulit yung deliverance kasi nasa deliverance tayo. So, I pray. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, I cut all negative words na binato ng doktor. In the name of Jesus, I cut the spirit of death, the negative words na binabato sa asawa ko. Hindi ko tinatanggap. In the name of Jesus, we are covered by the blood of Jesus. You have no rights, Satan, in our family. Go out in Jesus' name. God is with us. God is with us. Ilang beses ko sinabi yon. God is with me. God is over in our family. Sabi ko, wala kang karapatan. You have no rights. And then dun na, unti-unti, nagulat kami. Tapos, sumunod yung mga bill. Kasi nakahiga siya. Sinisingil na kami. So, nasa 120,000 na yung bill namin. So, at the time, wala akong hawak. May hawak ako, pero hindi kasya. So, sabi ko, Lord, paano? Saan ako kukuha? Pero the Lord really show His power, no? In that way. Provision. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Kasi He provides all our needs according to His riches and glory. Amen? So, nagulat kami, yung Gcash ni Mike, umaapaw na. As in, sobra-sobra. Umaabot siya ng 150 na hindi namin alam kung saan nang gagaling. May magpapadala ng 20,000, may magpapadala ng everyday yon, hindi tumatigil. Hanggang sa nababayaran ko yung bill namin everyday sa ospital. And then yung food ko, iniisip ko paano ako kakain kasi wala nga akong dalang pera. So, nakakatuwa kasi si Pastora Joyce, hindi siya tumitigil. Laging may pa-food panda. So, yung table ko, punong-puno na siya ng food. So, at the time, share your blessing. Binibigay ko sa mga nurses kasi hindi ko naman kaya kainin, hindi naman siya pwedeng kumain. Kaya ikaw? Ha? Ano yun? Tinigilan mo. Ikaw na muna. Ano ka ba yung tanong? Grabe si Lord. Hindi ko akalain kasi hindi na gumagalaw. Napakasakit pag ginalaw. Half. Hindi siya gumagalaw talaga. Yeah, and I cannot speak. It's a blur. It's It's like speaking in tongues. At least ako spinning too. But actually, I cannot speak clearly. Pero God, look at me now. The speech, I can raise my hand, give the Lord Glory to God. Goodness. Nalilid pa natin ang people into worship. Yun. At ang malupit pa nun, grabe, yung sa hospital, thank you Lord, nung nilipat ako sa hospital ng company namin sa Amosu, wala kaming binayaran. Wala. Zero. So, napakahaba. I took 3 months na recovery na naiiyak ko ang asawa ko nung makbang na akong isa. Naiiyak na siya. Nakita ko. Going sa stairs. God is good talaga. At tuwan-tuwa yung mga nurse nung pauwi ako na nakakalakad ako, nagpapalakpakan sila. Grabe. So, yun yung time na like that. And then, of course, pero ang matindi nun, naka-recover ako, ang matindi nun yung pagbalik ng bahay. So, maraming bills, maraming babayaran pa sa mga tao. Ang nakaiyak pa nun, walang baon yung mga anak ko, wala silang pan-tuition for the school every day. Sa kukuha. But God's grace, yung ginagamit siya araw-araw. Yung wala ka na, may ibang taong ginagamit. Dahil nagtanim ka ng mabuti, mag-aani ka rin ng mabuti. What you sow is what you reap. Grabe, God's word is really alive. At ngayon, grabe, kabe-birthday ng anak ko, from wala, nasan kami last Sunday, absent kami ng service.
Pero nag-enjoy kami sa hotel. Kasi lagi kami sa hotel, but ng Sunday, na tuwan-tuwa ako sa mga anak ko, magbe-birthday ulit ang anak ko. Parang binalik niya, like Job, parang walang pumapansin na ba't binabalik niya. Iba yung blessing ni Lord, grabe. Iba yung galawan ni Lord, yung rumaragasa. Kung alam niyo yung rumaragasa. Dati wala na tumatanggap na I have projects, pero ngayon mga 3 ang mga projects ko. To God be the glory talaga, hindi ko mapigilan. And hopefully, yung iba naka-standby lang. At marami pa siyang binubuksan ulit, yung mga business opportunities, yung club membership. Iba yung galaw na binibigay ni Lord. Kaya, yun, grabe. At of course, yung asawa ko, I'm thinking kasi, yung wala akong maibigay sa kanya, pero nandun siya on my side. Ganun, salamat sa bata kami, ayaw ko sa asawa ko. Pero pinag-pray niya, love story edition. Pinag-pray niya ako, ayaw ko sa kanya. Aba, siningit ko talaga. Kasi mahal-mahal ako ng asawa ko. Pero nung time na dapat iwanan na yan, walang silbi, nandun siya. Tiniis niya lahat. Lahat siyang bantay sa akin, siya naglilinis sa akin. So, I'm very thankful for my wife na buti na lang mabango at maganda. Kaya kayo, advice ko sa inyo, mga brother and sister, ipag-pray nyo yung maging part niyo sa Lord. Amen. Tama. At when the right times come, makukuha nyo yung perfect partner para sa inyo. From God. From God. Amen. Oh. Amen. Totoo yan. Totoo yan. Sa lahat po ng mga JCTD family around the world, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Asia, sa Amerika, sa Russia, sa Canada, sa Europe, sa East Asia, Southeast Asia, at sa iba't ibang panig ng kapuluan ng mundong ito. Happy 28th anniversary celebration ng Jesus Christ, the Deliverer Full Gospel Church, na kung saan tayo ay kanyang pinagpala. At ang dalangin pa natin, kung hindi pa darating si Jesucristo, ay bigyan pa tayo ng mahabang buhay, malusog na pangatawan, at ingatan tayo ng Panginoon. I-preserve ng Diyos ang ating calling habang siya ay hinihintay natin. Purihin po ang Panginoon. Ito po si Bishop Ted Malangin.